Joining us now is Manila 2nd District Representative Roland Valeriano. Good morning, Kong. Thank you for joining us this morning. Good morning po at good morning to all of you. Good morning to all your televiewers and listeners. Of course, very hot. Oh, go ahead. All right, Kong. Kasi alam naman natin na yung ginawa ni Pangulo at saka mga binito niya sa budget, no? Agree ba kayo sa binito o feeling nyo kulang pa? Agree na rin po ako kasi yung unprogram allocation naman talaga, to be honest, hindi mo naman talaga pwedeng tanggalin lahat. One is, alam niyo naman tong bansa natin, whole year round, merong kalamidad, merong mga nangyayaring di natin inaasahan. Yun po yung pinagkukunan ng ibang unprogram na allocation. Pero yung iba pong binito niya, tama lang din po siguro yun. Anyway, executive din naman po ang gumawa noon. At siguro, dalian at that time, nakikita ko kaya lang mayroon pong mga ibang binito na sa tingin ko dapat namang hindi rin nabito yung iba. Which is? One is yung car and race, kung matatandaan po ninyo, dahil merong program merong program ng gobyerno po na all manufacturers merong tax incentives. Pero yun po yun na binito niya. So I do not know now, to name a few, siguro yung tulad ng Toyota Motors, Mitsubishi. Kaya po sila nagpunta rito, nagmamanufacture sila rito. Meron silang incentives na natatanggap sa gobyerno. Yun po isa tinanggal natin ngayon. And to be honest po, for the information of the public, yung iba pong mga manufacturer natin naglipatan na po ng Thailand tsaka ng Myanmar. Isa po dyan tulad ng Honda Philippines. Wala na po ritong manufacturing. Ngayon, sa tinanggal po natin budget sa kanila sa ang program, I do not know kung hanggang saang level tatagal yung Toyota Motors, Mitsubishi, to name a few na manufacturing po. Dahil yun yung incentive na nawala sa kanya. Para bang nagbabasketball ka rito in the middle of the game, bigla mong binago yung rules. So yun po yung nakita ko. I do not know, siguro dapat reviewin din ng executive at meron naman dahilan niya kung bakit isinama sa NEP before. NEP po yan, ibig sabihin that is the executive, that is the presidential budget. Tapos tinanggal niya rin po ngayon. So, yun lang po yung ibang comment po dyan. Okay, para linawin ko lang kung sinasabi nyo, yung program funds mismo ay para sa inyo po ay constitutional ito. Kasi may nagsasabi, iba po kasamahan nyo sa Kongreso, kung nangangailangan kayo ng emergency budget like sa defense or other miscellaneous, idaan na lang daw pag supplemental budget sa Kongreso. Ang supplemental budget po, usually nangyayari yan mga October to November, hindi po ba? Yan ay kung meron lang excess fund, magkakaroon ng supplemental. Pag dumaan po sa Kongreso tsaka sa Senado, hindi na po, kumbaga hindi na urgent yan. It will take siguro a month bago ma-approve niya. Baka tapos na yung 2026 bago ma-approve niyan. So hindi na po, halimbawa lang this is hypothetical. Kung nagyegera ba tayo at kailangan natin ng mga armas at saan natin kukunin kagad yung budget? Sa dadaan muna tayo sa Kongreso at sa Senado. That is the purpose of the program. Ang mali lang naman po sa program fund kung ito ay gagamitin talaga sa hindi maganda. So siguro naman nakatingin ang taong bayan. At the same time po, meron namang oversight committee ang Kongreso at Senado. So pwede namin exercise yun na yung program fund dapat maayos ang paggagamit. One is meron din naman pong saro yan pag nilabas. So sa DBM pa lang malalaman mo na kung saan gagamitin yan. At kapag sa tingin natin hindi karapat dapat, di yun ang tutulan natin. Pero yun po, opinion ko yun. Pero kasi yun nga po ang nilalaban ni Congressman Edgar Erice when I talked to him yesterday is unconstitutional nga daw po in any form ang unprogrammed appropriations. That's why he's pushing nga daw po to file a petition before the Supreme Court para nga po dito ay matanggal po talaga yung UA sa budget. Your thoughts on that? Wala naman pong problema, pero tandaan po ninyo, mula rin siguro nung magkaroon ng General Appropriation Act, since time immemorial, meron naman talaga ang program allocation. Ngayon, marami na rin po nagtangkang nagpasok sa Supreme Court yan to declare it unconstitutional. Pero lagi naman po, kasi yan yung bansa po natin, to be honest, hindi ba maraming kalamidad, maraming typhoon, maraming biglaang gastos, may pumutok na bulkan. Sa tingin niyo po ba, halimbawa pumuputok yung bulkan at kailangan ng taong bayan ng ayuda o ng tulong,
dadaan tayo sa Kongreso at sa Senado. Maghahanap tayo ng budget. Yung ang program po, andyan na yan, standby. Tsaka pangalawa po, hindi naman nagkakaroon ng pondo yan kung hindi excess taxes Oo. That's right. ang program. Hindi po ba? Yun nga po So, yung... Oo. Opo. Yun nga po yung sinabi ko rin kay Congressman Edgar Erice na nagamit natin last year ang program appropriations more solid, more doon sa mga calamity na nangyari sa Tama. atin, 'di ba? Tama Pero po. ang sagot niya po sa akin ay hindi, di sana doon tayo sa calamity fund. May mga calamity fund naman tayo, yun ang gastusin natin, hindi ilagay sa UA. Yun ang kanyang sinasabi. Ang calamity fund po natin, usually, ang budgeting niya, mga around 5% of the total budget. Ngayon, alam naman po natin kulang yun. Hindi naman din po tayo pwede maglagay ng sobra sa calamity fund kasi kesa naman unused fund naman lalabas po yun. So talagang nagda-divert po ng ibang pondo papunta sa ang program fund. Ang akin nga ganito, yung ang program fund, wala pong masama dyan unless gagamitin mo sa GOS. Di ba? Gagamitin mo sa GOS. For example po ngayon, walang flood control. Tinanggal yung flood control budget ng DPWH. Pero what makes us so sure na hindi natin kakailanganin ang flood control project this coming 2026? Talaga naman pong kakaiba na yung panahon ngayon. Aminin na po natin, merong climate change. At hindi lang naman dito sa Pilipinas bumabaha. Even siguro nakita niyo sa Japan, sa Taiwan, and even in the US, may baha. Kapag hubad dumating yung sakuna, wag naman sana. Pagka hubad dumating yun, do we need to go to Congress and Senate para humingi ng budget sa kanila? Ang bagyo naman po, in a matter of 2 to 3 days, babaha din. Okay. At sigurado po ba tayo na sa loob ng 2026 na to, walang bahang mangyayari dito sa Pilipinas, walang kalamidad na mangyayari? Sige po, let's say na-declare na ang constitutional o tinanggal yung ang program pa na yan. Kapag po dumating yung pangyayari na yun, na wag naman sana mangyari, pero ito naman Pilipinas po, nakita naman po natin yung klima rito at yung climate change. Pag dumating po yun, ano po ang gagawin natin? Oo. Sisisihin din po natin. Siguro, isa niya, executive, second, ang Congress, lalo na siguro yung nagpa-declare ng unconstitutional ang program. Pero ako po, I'm very confident na tama lang po yung nasa GAA ngayon at the Supreme Court siguro papanig dyan sa GAA 2026. Besides po, yung GAA is a law. Batas po yan. Okay. So naniniwala po kayo na itong 2026 budget as compared to the other budgets, yung mga previous ones, ay yung sinasabi nila cleanest budget ever in the Philippines? Yes. Una-una po, open naman sa taong bayan yung budgeting hearing natin, even po sa Congress hanggang sa BICAM. So siguro po, sa dami rin naman ng mga nagbantay, wala akong nakitang dahilan. Sabi ko nga yung nasa GAA po, bantayan pa rin natin upon implementation. Kasi hindi naman po matatapos sa signing ng presidente yan Kung paano po gagamitin. Nasa executive po yung bola. Halimbawa, tulad ng DPWS, definitely, kung paano nila i-implement yung project nila, yan, tingnan natin. Baka mamaya may standard na naman or meron na namang GOS. So, andyan po yung pagbabantay. 1 taon po tayo dyan na magbabantay pa rin sa GAA. So kung ang dami ko nagsasabi, yung binanggit natin, until implementation, tutukan natin. Ang dami nagsasabi, medyo masyadong nakatutok lahat sa budget. Granted, iniingatan natin paano tayo nagbabudget. Pero dapat daw, ang talagang higpitan natin, ang taong humahawak na ng budget mismo. Like in any corporation daw po, sa budgeting, pag nailipat na sa departamento yan, it's under the guidance of the department head or yung mga implementing agencies. Ano po safeguard sa tingin nyo kung ang kailangan dagdagan, ayusin, para the way it is spent? I mean, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, district level, ang daming perang na paikot. Ano dapat gawin natin, Kong? Ganito po, yung GAA for 2026 naman, meron ng allotment dyan. Kumbaga, kung merong isang building na ipagagawa dito sa Maynila, andyan na yan. For 2026, magbibidding, Siguro po,
doon na lang din. At sabi ko nga lagi, ang implementing agency, ang implementor naman yan lagi yung executive. Kami, ang magagawa namin ngayon sa Kongreso, yung oversight function namin, bantayan din sila. Bantayan ng taong bayan, may mga watchdog tayo. Siguro yun na lang po, maiwasan natin yung corruption. And I believe, tulad ng DPWH with Secretary Vince Dizons around, naniniwala po ako na magiging maayos na. Siguro naman, nadala na ang DPWH sa nangyari nung nakaraang 2025 GAA. At this time, makabawi naman sila sa taong bayan. Makita natin kung paano nila i-implement yung mga project na nasa kanila. Anyway, maliit na yung budget nila, hindi na, wala nang room, wala nang elbow, tingin ko, para sa korupsyon kung may nag-iisip pa man ngayon sa oras. Pero sa usapin ko ng substandard, agree ba kayo sa sinasabi nila na magkaroon ng quality assurance team na third party or private entity to ensure na yung projects ay hindi substandard? Kasi yung ghost project, madali i-determine yan eh. Pero yung substandard, medyo mahirap. Opo, ang nakita ko doon sa mga GAA, kasi nagkaroon nga na hindi pa tapos yung proyekto, fully paid na kasi yung, yung project which is wrong. Talaga naman dapat merong retention po yan. Halimbawa, 10% retention dyan. Pagkatapos, merong matter of time, doon tayo dapat, kasi kahit ano pong gawin nating, sinabi nating may third party na nag-check, kung fully paid na rin yung contractor, pahirapan po talaga silang pabalikin Samantalang kung meron pa silang babalikan na utang, in which yun naman talaga dapat yung standard operational procedure. Meron dapat retention fee. Kahit naman sa private, hindi po ba? Kapag nagpagawa ka ng bahay, meron kang retention na kumbaga, pag merong sira, meron kang babalikan. Parang warranty. Hindi ba? Oo. Yun po yung nakikita ko. Ako naman, yung mga watchdog na nandyan, siguro limitahan na lang po natin dahil sa nakikita ko lang po, in my own observation, lahat may comment lahat hindi perfecto So siguro po magkaroon lang tayo ng isang systematic program na kung saan ito yung worth ng ng project na to, dapat ito magawa mo. Siguro gawin po natin example dito sa Metro Manila, since even before nakatingin ng media, nakatingin ng ang taong bayan, maraming tao, kumbaga dikit-dikit ang bahay. Ang hirap dito magloko sa proyekto. Halimbawa, kung gagawin mo substandard, ultimo yung kapitbahay mo, makikitang substandard yan Hindi po ba? So, ganun pagbabantay na lang siguro. At with social media now na madali namang i-report yan kung may substandard or wala. Kung I want to go back din po sa sinabi nyo that you believe this is the cleanest budget ever in our history, and of course yung pagiging transparent po ng proseso nitong budget na ito, itong 2026 budget. Pero how come po hindi po na-publicize yung mga allocables? Mostly of the congressmen at saka ng mga senador at saka ng DPWH specifically, when in fact we all need to see itong allocables ito para alam natin sino yung nag-push for this project, etc. Ma'am, yung sa parte po ng Kongreso, medyo aware ako, Pagpasok pa lang ng NEP, ando na yung allocables. Nagkakaroon lang sabihin na natin, insertion per se is not bad. Pero nagkakaroon lang na insertion yan. Halimbawa po, to be honest ma'am, in whole country, kadalasan naman ang nakakaalam ng pangangailangan ng distrito yung congressman, di po ba? Kasi siya ay nando sa district Yung DPWH po, bali macro ang tingin yan, and even the senator macro yan. Ngayon, ano naman yan halimbawa merong ospital na pagagawa sa district mo at nando na sa allocables mo yon. Nagkakaroon lang naman ng insertion kung sa pagtitingin mo, yung nire-request mo na ospital na yan, hindi lumabas doon sa NEP. Pero yan po, sigun pa rin yan sa pag-aaral ng Kongreso, sa pag-aaral ng executive. Doon pa lang sa NEP, open naman yung hearing namin. Nakita na po doon yung allocables ng per district. At yung sa Senate naman, I still believe na nung ginagawa nila, andun na rin naman yung mga allocables nila na sinasabi. Even in BICAM, open naman po yung BICAM, pwede nang i-check yun. Siguro ma'am, kasi kung ang sinasabi niya parang ipapublish natin, baka masyado pong mahaba yung GAA libro, kung makikita niyo po, as thick as parang siguro more than
more than 3 to 4 inches yung gaa. Baka po masyadong anyway. So if alam ko someone naman, asks for the copy, available po siya. available lang ma'am, open na po 'yan, documents 'yan. Anybody pwede pong tignan yang gaa ngayon. Okay, and then speaking of watchdogs po, no, meron din po kasi sila nakikita dito na new potential source of corruption, which is the local government source funds. What do you have to say to that po? Local government Source response. funds. Source fund. Siguro po, LGSF. Oo, yung local government po 'yan. So sa funding po namin sa Kongreso, siguro paigtingin namin yung oversight function namin diyan sa sinasabi niyong local government response. Ano naman po yan ako naniniwala nga, tama yung sinabi niyo kanina, how you will handle the budget, ikaw na executive, ikaw na may hawak. Lahat naman po yan, talaga naman pwedeng, if ever, kung pagnanasa nila or magiging source of corruption, pwede yan. Pero sabi ko nga, sa nakikita ko ngayon sa social media, masyado aware ang tao dito sa GAA 2026. I don't think na magkakaroon ng widespread corruption pa. Pero hindi ko po sinasabi na wala. Meron talagang masamang mag-isip siguro at yun dapat mabantayan nating lahat. Kung Kaya gusto nga may po paraan. pagpirma ni Presidente kahapon nung national budget, hindi puro nagtatapos yung pagbabantay nating lahat. Isang taon po yan, tingnan po natin how they implement yung GAA 2026. Oo, kasi kung gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. Tama. There are 100 ways to kill the cat. Ika nga, di po ba? Skin the cat. Oo. Pero taking this opportunity na rin kong to ask you regarding itong so-called break bonuses. Of course, sinabi po ni Congressman Toby Tiangco, meron daw po yearly or monthly natatanggap na break bonuses. Nag-ugat po ito doon sa naging pahayag ni Congressman Leviste na meron daw pong Christmas bonus before ma-ratify yung 2026 national budget. On the other hand, si Congressman Erice said yesterday na hindi daw po yun bonuses but MOOE. Okay, Kayo opo. po ba? Ano po ba talaga yun? Ganito na lang po siguro ay challenge sa Congressman Leviste. Subukan niyang gawing Christmas bonus yan and not to liquidate. Tignan po natin kung ano yung tama o hindi. Because I still believe po, ma'am, ganito lang po lahat naman ng congressman merong district office, merong district staff. Lahat po yan kasama doon sa MOEE na yon. Lahat po ng kung sinasabi nila na Christmas bonus yan, subukan po nilang gastusin as Christmas bonus at huwag nila i-liquidate. Tingnan po natin kung mangyayari yun. Baka mag-rat and corruption po sila. Mukhang naghahadali po ng kumbaga ng opinion si Congressman Leviste. Nakita ko yung interview niya, nasa likuran niya si Congressman Erice at that time at right there and then sumagot si Congressman Erice regarding do sa sinasabing bonus na yun. At hindi po totoo na pagkapirma na o pagka-approve ng third reading ng Congress, ibinigay yung budget. Hindi po totoo yun. Kung lahat po nagkakaroon sa opisina ng mga congressman, how come po yung Kabataan Party List, wala daw po sila natatanggap ganun? Additional fund. Hindi po ako aware do sa sistema. Kami naman po siyempre, kung meron kang matatanggap para sa constituency mo, para sa district mo, bakit hindi mo naman kukunin? Hindi po ba? So kayo po meron natatanggap? Meron po. Magkano po sa natatanggap. opisina ninyo? Opo, meron po ako natatanggap at kaya yung mga staff ko po at yung distrito ko, kung mapapansin ninyo, wala namang dahil yan naman hindi naman para sa congressman. Yan po ay panggastos talaga ng congressman para sa mga staff niya sa district niya, doon sa nasasakupan niya. So magkano po sa inyong opisina, Kong? Kasi kay Kong Erice, sabi niya sa akin, 1.5, pero may mga times daw 700 lang, abonado pa daw siya. Sa inyo? Tama po, iba-iba po talaga. Siguro nga yun sa... Hindi ko alam how they compute it. Kasi doon po sa inyo accounts po? Again? Yung sa inyo po, magkano? Definitely not more than 2 million, pero wala pong 2 million. Hindi pong deserve.
Including the bonuses, Bonuses, I mean the 13-month. Yes, yes. For the, For employees. for the Staff. employees. Siguro naman po, hindi na magagalit ang taong bayan kung yung mga congressman meron din bonus. Yung Hindi po bukod ba? po doon sa inyong staff, kayo rin po. 13-month. Yeah, Magkano po ba bonus sa mga din. congressman Opo. ngayon, Kong? As a matter of fact, ma'am, as a matter of fact, kung kukumpute mo dyan sa isang district, siguro mahirap ipaliwanag hanggat hindi ka sa sitwasyon na yon. Ma'am, hanggang sa oras po na ito, meron pa rin nangihingi sa mga congressman sa distrito nila. At maiba lang po ako. Tulad lang halimbawa nung IX and Tupad, wala po sa amin yun. Kumbaga, nasa DOLE, nasa social welfare. Pero maniniwala po ba kayo sa distrito ko ngayon, sa district office ko, mga around 10,000 solicit, including asking for financial assistance, educational assistance. Kaya nga po, tinitingnan ko yung guidelines ngayon ng GAA, since narinig ko only in TV pa lang naman na wala naman talagang dadaan sa Congress. Wala na, bala ko pong anti-EPAL i-turn over campaign. sa social welfare ngayon lahat ng request na yon. Yes, oo. Ma'am, kung per district po ay merong 10,000 na request ngayon, time is 6, 6 na distrito po Manila, that's 60,000. Ang social welfare po namin nasa Ligarda. Sa Ligarda, sa Quezon City. So imagine niyo po yung 60,000 na taong pipila sa Ligarda ngayon because of that financial consideration na hindi na sa district namin daan. So yun po yung sinasabi ko na sa Senate minsan, hindi rin nila maintindihan kasi wala silang constituency, wala silang district representation. Okay. Mapipigilan po ba namin ng tao na ang pinakamadaling abutin sa distrito ay yung opisina ng congressman? Kasi hindi naman po sila pupunta sa Senate. Hindi rin naman, I don't believe na pupunta. Ma'am, alam nyo ba na pag nag-payout ang social welfare, iba-ibang araw kasi kulang sila Hindi, sa kasi tao. if I may cut you there, Kong, nasanay po kasi yung mga tao na kapag hihingi si congressman may binibigay. Kaya po sa inyo pumupunta. In fact, yung pera po Pwede pala ba ay natin nanggagaling sabihin sa tao sa na wag social sila pumunta sa welfare. amin? Punta, Gusto po namin yun at ayaw din naman. Sa tingin nyo po ba, hindi kami namumroblema kapag maraming At hindi lang po sa congressman, may mga konsyal po sa Maynila, meron din naman alkalde, may iba rin naman politiko, may barangay chairman lang din po, may barangay chairman din po sa ano. Pwede po ba namin sabihin sa tao na wag kayong pumunta dito sa amin, pumunta kayo sa social welfare? Gusto po namin yun. Kaya lang ang nagiging problema nga po, mas madaling abutin yung mga nasa distrito kaysa pumunta sila sa social welfare. Alam ko nasa Fairview ang social welfare at ang pinakamalapit po sa amin nasa Ligarda. Pero siguro nandun po sa maganda Recto. ma-inform din po sila yung main trust ng mga ng congressman ay to craft a law para po hindi po sila pupunta sa inyo to ask for assistance. Kasi Gusto that's why po there's namin yun, ma'am. LGU. As a matter of fact, ako po'y 3 termino na ngayon. Kapag naglagay po kami sa pinto ng district office namin na ang any financial assistance should be directed to DSWD, which is in Legarda, halos batuhin po yung district office namin Yun po ang katotohanan yan. And as a matter of fact, ma'am, to be honest, walang congressman na hindi naglalabas sa sarili niyang bulsa sa sweldo niya para itulong sa tao. Hindi po ba? Opo. Di bali naman po may bonus. Ma'am, sa distrito ko Sige lang po, po. ma'am, maniniwala na kayo sa isang linggo. Meron 2 po ang namamatay. Na lahat po yan, halos indigent, lahat po yan nangihingi ng tulong. Emergency. O ngayon, kung pinapasa naman po namin sa social welfare, it will take mga 30 days bago nila mabigyan ng tulong. Halos nag 40 days na yung namatay bago mabigyan. Sige Kaya po. ginagawa po namin yan, in our own pocket, inaabonohan po namin yan. Ako ma'am, nagsasalita sa inyo ngayon, meron akong distrito. Alam ng distrito namin. At ako naniniwala walang congressman na ganyan. But if I had 52 billion in my SALN, baka sakali po hindi ako humingi ng tulong sa social welfare. Sige, Kong. Marami pa tayo wala ho gustong... ako nun. Oo. Kaya siguro ang congressman,
talagang sinasabi nga namin kinakailangan din naman namin ng may konting ayuda kasi kami binibigay rin naman po namin sa taong bayan. Alright. Mahaba-haba pa po usapin ito, but unfortunately, we don't have much time. But hopefully, we can have you on the show again. Maraming salamat po sa iyong oras. Anytime, ma'am. Maraming salamat po at magandang tanghali sa inyong lahat. Alright, that was Manila 2nd District Representative Roland Valeriano.